Hi guys, good morning. We're back na naman dito sa aming dream farm. And masaya naman tayo ngayong bungad ng taon na 2026 dahil consistent naman na araw-araw tayong nandito ngayon sa ating ini-improve na farm. So mas marami na rin tayong nagagawa kaysa or compare natin last year dahil nung 2025 ay isa lang po yung naging major accomplishment natin. So ito lang pong bahay ng ating mga alagang layer na manok and yung manok na rin mismo. So sa ngayon medyo mas marami na nga tayong nagagawa, and ang first project po natin ngayon dito ay itong tatayuan ng ating bahay kubo. And yung nilagay nga po natin na palugit ay hanggang February 20. So ngayong araw ay January 20. At may isang buwan na lang po tayo para may tayo po yung ating pinapangarap na bahay kubo. So hindi naman siya ganun kalaki, no, at hindi rin naman natin papagandahin ng bonggang bongga. Ang magiging purpose lang po ng ating itatayong bahay kubo ay para mayroon po tayong mapaglagyan ng ating mga gamit at papagpahingaan kung tayo po ay nandito. Dahil kung nakita nyo po or napanood nyo po yung last video namin ay dinala ko po dito yung aking pamilya. So masaya naman. Kaya pinupursige natin na makapagpatayo tayo dito ng kahit na maliit lang na aming pagsalu-saluhan pag kami po ay nandito sa aming dream farm. So marami po tayong naka-schedule na gagawin ngayong 2026, but ayun nga, naglagay po tayo ng ating mga deadline para makapag-focus lang po tayo sa ating ginagawa. And dahil nga nandito naman na yung ating mga alaga, no, naghihintay na lang tayo. So habang tayo po ay nag-i-improve dito sa ating dream farm, ay inuumpisa na rin po natin ulit na magtanim-tanim. At sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin na po natin na hindi po natin ipapakain to sa ating mga alagang kambing hanggat hindi po natin hinaharvest. So kanina nag-chop ako ng mga Madre de Agua, and yung mga cuttings ay tinanim po natin dito sa gilid, mga ka-farmers. So ayan, may tatlo po tayong tanim ngayon na Madre de Agua. And kahapon, ito po yung unang pinakatanim natin ngayong 2026. Ito po ay ubas, at yung variety nito, ito po yung kulay green na maasim. So ayon po sa nagbigay sa atin ng puno na to, ay ito daw po yung ginagawang suka at saka wine. So marunong po silang mag-process. So pag ito po ay naging successful na nabuhay natin, bali magpapaturo din po tayo kung paano gumawa ng suka at wine, dahil para dun po yung tanim na ubas na yan. So ayun, o, may isa pa tayong seedling dito na hinahanapan natin ng pwesto. So ayun, nandito lang muna siya sa may paso para pagka may pwesto na, itatanim din po ulit natin. So ayun nga pala, mga ka-farmers, no, meron po tayong tatlong dito, RTL na medyo may sign ng sipon. So hiniwalay natin para hindi naman sila magkahawa-hawa. Siguro maya-maya ay dadalhin ko sila sa medyo mas malayo dito sa ating mga alaga. And ayun na, good news din po sa tayo dito sa ating mga RTL, dahil nag-umpisa na pong nadadagdagan yung kanilang itlog. So kahapon may 7 na po tayong napulot, and ngayon mayroon pong mga dito nangitlog na. And sa area na to, itong dalawa na to ay baguhan. So first lang po mangitlog. Kaya expect natin na araw-araw ay madadagdagan na po yung ating mapupulot na itlog.
And ito lang, medyo nakakalungkot dahil itong dalawang area na to or dalawang magkatabing cage ay nangitlog na sila dati once, pero hindi po siya nagtuloy. So hindi po natin alam kung bakit. At ayun. So sa dami mga ka-farmers ng ating linyang gawain ay magiging abala tayo ngayong 2026, and sana mag-materialize lahat ng ating binabalak, ating pinaplano para maging productive naman tayo ngayong 2026. So mga ka-farmers, ito pong area na to ay gusto ko na rin pong ipatanggal yung mga kulungan dito sa loob. So ayan, dahil yung iba ay nasira na rin dahil pinaglagyan natin ng ng mga kambing natin na nanganak noon. So gusto kong ipatanggal lahat ng dito, kulungan, at binabalak ko po na i-dismantle itong division na to dahil gusto nating ilagay muna dito yung ating mga layer na manok, kasi gusto nating ayusin yung kulungan na yan para sa susunod na order natin ay hindi po tayo magki-cage. Ang gusto nating mangyari ay i-cage free natin sila. So yun po yung ating binabalak, at siguro magkakasya po dyan yung 150 na RTLs or more than 150 pa siguro mga farmers. And yung mga panabong naman kasi natin ay dinadala na natin paunti-unti sa game farm. So gaya po ng dalawang ito. So dadalhin na rin po natin to sa game farm maya maya. Bali ito na po yung naging offspring ng ating pagbe-breed noon, na yung champion natin na bulik na broodcock and yung sweater nating inahin. So mayroon pang mga sisiw doon na panabong, and unti-untiin po natin na binabawasan yung mga alaga dito. So itong mga Muscovy ducks natin ay pinag-isipan na rin po natin na i-dispose po muna pansamantala dahil hindi naman po sila nagiging productive. Nung nakaraan mga farmers, may dalawa po tayong naglilimlim dyan. Ang problema ay iniwan po nila yung kanilang mga itlog. So hindi po siguro sila masayang nakakulong, kaya ayun, iniwan nila yung kanilang itlog. So ang mangyayari siguro ay di-dispose muna natin sila, and pag okay na po yung ating area, saka po ulit tayo mag-aalaga. And nag-iwanan lang po natin dito ay itong ating mga alagang Brahma. So more on heritage na po ito, no? At yung isa baka kakatayin natin to sa susunod, yung pure native, dahil ganoon din po yung ginawa. Naglilimlim siya at bigla na lang niyang iniwan yung kanyang itlog na nililimliman. So ito isa sa mga gusto nating paramihin, no, na alaga, itong ating mga alagang pabo. So ayan, bali problema natin dito ay lalaking pabo dahil inobserbahan natin yung dalawang anak ay parang lalaki din po sila. So kailangan nating bumili ng lalaking pabo para sila po ay makapag-produce. Bali sayang po, no, yung mga panahon na nangingitlog na sila pero walang lalaki. So hindi po fertile yung kanilang mga itlog, at yung patokan natin ay medyo sayang din po. Pero nakakain naman natin or inuulam natin yung itlog mga farmers. And ayun, marami talaga tayong plano ngayong mga farmers, mga gagawin dito sa nabili nating lupa. But ang pinakaano kasi mga farmers, no, mga pinakaplano ay itong straight lang po na ito ang natin i-develop hanggang dun sa dulo doon. Dito sa taas ay babakuran na po natin yan,
Yun po yung balak. At yung mga kambing natin, tupa, magiging pastulan po nila ito. Bali magkakaroon po ng mga division para hindi po sila maubusan ng pagkain. So kung hindi po natin babakuran to, pagdating ng summer, papakawalan na naman po yung maraming kambing doon sa taas. Tayo na naman po ang mawawalan, kaya sisikapin po natin na mabakuran itong ano natin, property natin. And ayun na mga farmers, no, medyo mahirap po yung ginagawa natin dito na pag-i-improve. So kung mag-aalaga lang sana mga farmers, walang problema, at medyo may idea naman na tayo sa pag-aalaga. Ang medyo nagiging challenge lang ngayon is itong mismong property, dahil napaka tarik niya talaga. Kung ito po ay patag sana, marami po sana tayong magagawa sa maikling panahon. So sa ngayon, ang nagpapatagal sa ating mga gawain ay yung pagpatag dito sa ating tatayuan ng mga structure. So okay lang naman yun mga farmers, habang tayo po ay naghihintay sa ating mga alaga. So improve na lang din po natin itong ating property. Malay nyo, baka pagka na-improve natin to ay lalo pang magtaas yung value. And pag tumaas na po yung value mga farmers, baka ibenta natin to at maghahanap tayo ng medyo mas okeng area. Pero kung tayo naman po ipapala rin na may pambili, hindi po natin ibibenta to dahil sayang din naman mga farmers. So ayun, sana po ay nagustuhan nyo itong ating video ngayong araw. So hindi na natin ipakita, no, yung ibang alaga natin dahil nasa labas na sila. So yung tupa natin nasa harap, native na baboy, kukunin na naman po yung isa ngayong 23. At nagbawas talaga tayo, no, ng native na baboy para i-transfer din kasi natin dito. So ayun mga farmers, sa susunod po ng mga video ulit, at magandang araw sa ating lahat.